Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law and use your testament to reach out to the lost. There's nothing more important in your eternal salvation. Good morning! Kami ho ay nanggaling pa. Nanggaling pa ako ng Bulacan sa Luzon. Kung pwede ko ba kayong makakwentuhan kahit sandali lang? Pwede mo ba? Pwede! Okay, para mas maganda pa yung ating kwentuhan, meron ako konting palaro. Okay? Meron ako konting palaro. Meron ako mga tanong sa inyo. Pag nasagutin nyo, may premyo kayo. Pwede mo ba yun? Okay, ganito lang o. May tanong ako sa inyo. Pag nasagutin nyo, pag alam yung sagot, unahan lang ako sumagot. Meron kayong premyo ho sa akin. Simulan na ho natin. Okay, kaya alam mo, kailangan mabilis ang pagsagot. Dahil baka mamaya, hindi ko yung makita. Hindi nyo makuha yung premyo. Okay, unang tanong ko po. Sino ang presidente ng Pilipinas bago si Erap? Si nanay ang nakita ko. Ramos daw. Nay, hali kayo. Congratulations po. Okay, pangalawang tanong po. Sino sa inyo makapagsasabi kung saan ang paboritong bakasyonan sa Luzon? Malamig doon. Nagsisimula sa ito. Baguio City, Alina! Okay, congratulations. Tanong ko sa inyo. Sino gusto nito? Sino gusto nito? Lapit ko kayo rito kung gusto nyo to. Lapit kayo. Okay? Lapit ko kayo kung gusto nyo to. Okay. Ito ho ang usapan natin doon sa 100 piso. Kung sino sa inyo ang makakalusot sa 4 na tanong ko, wala kayong sabit. Ibig sabihin, okay kayo doon sa 4 kong tanong. Sa inyo yung 100 pesos. Okay ba kayo doon? Okay, sige ha. Pag nasagutin nyo, 4 na tanong, kailangan wala kayong sabit. Pag sumabit kayo, hindi kayo kasali. Okay? Pero pwede kayo makinig sa amin. Okay. Ito ho ang unang tanong ko. Itaas nyo yung kamay ninyo kung sa tingin ninyo mabuti kayong tao. Taas lahat ng mabuting tao. Okay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi nakasali, pero pakinggan nyo na rin ako. Yung mga nagtaas lang ng kamay, ang kasali na ha? Okay. Pangalawang tanong. Doon sa mga nagtaas ng kamay, totoo lang sagot ha? Sino sa inyo makapagsasabi na kahit na isang beses sa buong buhay ninyo, hindi pa kayo nakakasubok magsinungaling? Taas ang kamay! Wala! Sigurado kayo hindi kayo nagsisinungaling? Naniniwala ako kayo sa kanya? Hindi! Okay! Nagsisinungaling na yan! Nagsisinungaling na! Alam ng Diyos! Anong tawag mo sa tao nagsisinungaling? Wala po na Anong sinungaling! tawag mo sa tao nagsisinungaling? Sinungaling na, di ba? Okay, pangalawang tanong ko sa inyo. Pangatlong tanong. Pero wala na ho. Wala nang nakaalis. Sumabit na kayo. Pangatlong tanong. Hindi pare, sinungaling yan! Sasabi na kahit na isang beses sa buong buhay ninyo, hindi nyo pa ho nasusubukang magdakaw o kumuha na isang bagay na hindi sa inyo. Kahit na pinag-uusapan ho natin kasingit ng isang candy na hari pa kapatid ninyo. Nasubukan na ba natin kumuha ng di sa atin na walang paalam? Sigurado ako nagawa nyo na ho yun. Pakinggan nyo ito mabuti. Sabi ni Kristo, tumingin pa lamang daw tayo sa kapwa natin na may pagnanasa sa isip natin. Tayo ay naging adulterer na sa paningin ng Diyos. Hindi natin kailangan magkaroon ng isang aktual na sexual na relasyon sa isang tao. Hindi ho natin asawa para tawagin ho tayo ng Diyos na adulterer. Tumingin pa lamang ho tayo na may pagnanasa sa isip natin sa paningin ng Diyos, adulterer na ho tayo. Alam nyo ba? Itong oras na to, kung sagot niyo sa mga tanong ko, oo, nalabag ko na yan, nagawa ko na yan, inaamin niyo ho, na 3 na ho sa 10 utos ng Diyos ang nalabag ho natin. Pag tayo ay nabatay, at umarap sa Diyos para kanyang hatulan, alam niyo ho, ang hatol ng Diyos sa atin, guilty ho tayong lahat. At dahil sa guilty ho tayong lahat, dahil may mga nilabag ho tayo sa mga utos ng Diyos, dahil guilty ho tayong lahat, ito ang sabi ng Biblia, Romans 3:23, may kamatayan, may kaparusahan naghihintay sa atin. Ang kaparusahan ho na naghihintay sa atin, sabi ng Biblia, impyerno. Ang impyerno
tayo doon, wala na hong labasan. Ang dahilan no, kung bakit tayo pupunta sa impyerno ay dahil sa may mga kasalanan tayo laban sa isang banal na Diyos na sabi niya, kailangan ninyong pagbayaran. Wala mo sa atin ang gustong pumunta sa impyerno, pero ang masakit na katotohanan dahil sa kasalanan natin laban sa Diyos, doon ho tayo pupunta. Pero napakabuti ho ng Panginoon. Sabi ho ng 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang kung sino man sa kanya ang manampalataya hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat, papunta ho tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan, pero ang ginawa ho ni Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang siya ho ang magbayad sa mga kasalanan natin. Tayo ang gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero ang Diyos ho, si Kristo ang nakarusahan, nakakahiya ho tayo. Pero isipin din ho natin to, tayo yung gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero bukal sa loob ho na binayaran ni Kristo yung mga kasalanan natin nung nabago siya sa krus. Napakatindi ho ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon ho ang sitwasyon, meron na hong kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano yun? Sakripisyo ni Kristo. Anong dalawang bagay ang hinihingi ng Diyos na gawin natin upang makaiwas tayo sa pagpunta ng impyerno at yung sakripisyo niya ang maging kabayaran sa kasalanan natin? Ang sabi ho ng Diyos, una niyo dapat gawin, pagsisihan niyo ho ng tunay ang inyong mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ang dahilan kung bakit pupunta tayo sa impyerno. Dahil ang kasalanan ang dahilan kung bakit napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang gusto ho ng Diyos, pagsisihan ho natin yung mga kasalanan natin. Pero kagustuhan ipinapakita sa Diyos na tumalikod sa kasalanan. Pangalawa niya hong hinihingi, gusto ho ng Diyos, manampalataya ho tayo na tanging si Jesus lamang makapagligtas sa atin. Hindi ho ang relihiyon. Dahil wala hong relihiyong napako sa krus na kayang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Tanging si Kristo lamang ho na isang Diyos na walang kasalanan ang namatay sa krus ng Kalbaryo na maaaring pagbayaran ng ating mga kasalanan. Pangalawa ho, hindi ho pwede yung mga mabubuting gawa ho natin. Dahil sa harapan ho ng Diyos, ang sabi niya ang mga mabubuti nating ginawa, parang maruming basahan lang daw ho. Bakit ito maruming basahan? Dahil ang ginagawa natin, inihahalo natin mga mabubuting ginagawa natin dun sa mga kasalanan natin. Ano man ho ang gawin natin kabutihan, hindi na ho mawawala ang katotohanan na naging mga kriminal na ho tayo sa harapan ng Diyos dahil sa paglabag natin sa mga utos niya. Kaya ho, inaalok po kayo ng Diyos ngayon. Siya ang magbabayad ng inyong kasalanan. Babayaran niya ang inyong mga kasalanan kung tayo ho ay tunay na magsisisi ngayong oras na to sa ating mga kasalanan at mananampalataya na si Kristo lamang makapagligtas sa atin. Kaya sa Kanya tayo hingi ng tulong ngayon. Ang pangako ng Diyos, kung gagawin ho natin yan, pag namatay ho tayo, hindi na ho tayo pupunta sa impyerno, doon na ho sa langit dahil payat na ho ang lahat ng ating kasalanan. Huling tanong po sa inyo, mahal niyo ba ang sarili ninyo? Siyempre, walang taong nasa tamang pag-iisip na gustong pumunta sa impyerno. Pero sana ho naintindihan niyo itong oras na to na meron ho kayong napakalaking problema. Ano ho yun? Dahil sa kasalanan natin, pag namatay ho tayo, doon ho tayo sa impyerno. Pero ibinahagi ko sa inyo ngayong oras na to kung anong ginawa ni Kristo para sa inyo at ano hong dalawang bagay ang hinihingi ni Kristo para siyang magbayad ng mga kasalanan natin. Ano ho yun? Una, pagsisisi. Pangalawa, pananampalataya na tanging si Kristo lamang makakapagligtas sa atin. Kung gagawin ho natin yan, hindi ho kayo pupunta sa impyerno. Kung tunay nyo yung mahal sa sarili ninyo, o kung nasa kalagayan ninyo, hindi ko hayaang matapos ng araw na to na hindi ko ginagawa yung dalawang bagay na yun. Bakit to? Wala ho kasi tayong kasiguruduhan na bukas buhay pa ho tayo. Sana intindihin na natin na kung tayo aabutan ng kamatayan itong oras na to, na yung pagsisisi at pananampalataya sa Kanya ay hindi pa natin ginagawa. Sorry na lang ho tayo yung piano naghihintay sa atin. Kaya ho ako nagmamakaawa sa inyo. Sana ho, pagbigyan nyo ng oras na pag-isipan yung aming binahagi sa inyo. Nanggaling pa ho kami ng Luzon. Hindi ho kami nandito para mamasyal, para magbakasyon. Nandito ho kami para usapin kayo tungkol sa bagay na to. Kung ganun ho, importante sa amin itong bagay na to, sana ho isipin nyo, importante ho na pag-isipan natin yung mga ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ho, sumunod ho tayo sa Diyos, pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Maraming salamat.